Ang kararating lang pala ay si Kiao Mu. Nakatitig siya habang sinasabi, ang sarap ng sabaw, ah. Pwede bang bigyan mo rin ako ng isang mangkok? Tuwang-tuwang napaiyak sila o Huang, sumigaw, Kapitan. Narinig din ni Kiao Kangsu ang boses ni Kiao Mu, ngunit hindi sigurado. Kiao Mu. Si A Few, isa pang tauhan ni Go, ay nagulat din, lumingon. Kiao Mu. Si Yaong Master Go ang pinakagulat sa lahat, nanginginig siya. Ha? Impossible. Natatarantang lumingon siya sa bangkay ni Kiao Mu na nasa kabaong. Habang tinitingnan ang duguan na bangkay ni Kiao Mu, iniisip niya, ano ba talaga ang nangyari? Inalis ni Kiao Mu ang suot niyang sombrero, kasabay nito ang isang ngiting puno ng pagkauhaw sa dugo. Bigla siyang sumugod sa harap ni Yaong Master Go, kaya't natakot ito ng husto. Ginamit niya ang sibat, tinusok ang sarili niyang sombrero, at inihagis ito diretso sa mukha ni Yaong Master Go. Maliban kay Kiao Kangsu na hindi nakakakita, lahat ng tao sa paligid ay nagulat sa ginawa ni Kiao Mu. Gayunpaman, itinulak ni A Fu ang direksyon ng atake ni Kiao Mu sa isang tabi, kaya't dumaplis lang ng kaunti ang sibat sa mukha ni Yaong Master Go. Ang tirang ito ay mukhang simple lang, ngunit nagpadugo ito ng husto sa kamay ni Kiao Mu, maging siya ay nagulat. Lumingon si Kiao Mu kay Yaong Master Go, puno ng dugo at pagkauhaw sa dugo ang kanyang mga mata, aya't natakot ito, halos maihina sa salawal. Sila O Huang at ang matandang monghe ay nakatayo sa isang sulok, nagtataka. Mukhang hindi talaga siya si Kapitan. Mas mabangis siya kaysa kay Kapitan ng kaunti. At mas malaki ng kaunti. Habang umaatake kay Kiao Mu, nagtanong si A Few, patay na si Kiao Mu. Sino ka? Naisip niya, ang ki at dugo ng taong ito ay napinsala na. Pero, ikawalong ranggo bakit ganito kalakas ang atake niya kanina? Isa pa, itong mukha, kamukhang kamukha ni Kiao Mu. Sumagot si Kiao Mu, ang pangalan ko ay Kiao Lin. Nagpatuloy pa siya, na may malungkot na ekspresyon na hindi peke, Kiao Mu ang tunay kong nakababatang kapatid. Nang marinig ito, nagulat si A Few. Agad na nagpakawala ng matinding pagkauhaw sa dugo si Kiao Mu, nakatingin sa grupo ni Yaong Master Go na may uhaw sa dugong mga mata at sinabing, hindi niyo iginalang ang bangkay ng kapatid ko. Ako, si Kiao Lin, kahit isugal ko ang buhay ko, isasama ko kayo sa kabilang buhay. Lalo pang natakot si Yaong Master Go na takot na. Kalmado pa ring sumagot si A Few, ang dami mong sinasabi. Hindi niya namalayan, nakaalis na pala si Yaong Master Go, tumatakbo na. Sumigaw pa ito, Tio Few, takbo na tayo. Babalik tayo sa susunod. Si A Few, na astig sana, ay natigilan sa sinabi nito. Si Yaong Master Go at ang kanyang mga tauhan ay tumakbo ng napakabilis, napailing na lang sina Kiao Mu at A Few. Dahil dito, napilitan ding tumalikod si A Few, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Habang pinapanood ni Kiao Mu ang pag-alis ng grupo ni Go, inalis niya ang kamay sa sibat. Ang tira niya kanina ay nagdulot ng sakit na tumatagos hanggang buto. Nanginginig pa rin ang kamay ni Kiao Mu sa sakit. Naisip niya, baka pagbalik lang ni Yaong Master Go sa mansyon ng punong lungsod, darating na ang mga espesyal na puwersa ng mansyon. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon at mamatay ulit. Sumigaw siya, bukas. Ako, si Kiao Lin, ay ililibing ang bangkay ng kapatid kong si Kiao Mu sa bundok 2, sa labas ng lungsod. Agad na naintindihan ni A Fu ang ibig sabihin ng kilos at salita ni Kiao Mu. Naisip niya, itong bata may iba siyang ibig sabihin. Bukas, lalabas siya ng lungsod. Gusto niyang kumilos bukas. Hanapin siya bukas, tama ba? Sa sandaling ito, hindi pa rin nawawala ang gana ni Kiao Mu sa pagkain. Lumingon siya at nagsalita, sakto, gutom na ako. Hindi ko inaasahan, nakauwi pa talaga ako para makakain sa buro ng kapatid ko. Sila Huang at ang monghe, nang marinig ito, ay natulala, hindi maintindihan. Agad na kumuha si Kiao Mu ng isang mangkok ng sabaw mula sa kalderong dala ni Yaong Master Go. Itinaas niya ito sa bibig at masarap na humigop. Sila Huang at ang monghe sa likuran, nang makita ito, ay dali-daling tumakbo para pigilan siya. Sumigaw sila Huang, hindi pwedeng inumin iyan. Iyan ang kapatid mo, hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, nakita na niyang masarap na kumakain si Kiao Mu, kaya't hindi niya napigilang sumuka ng husto. Kumuha si Kiao Mu ng isang piraso ng karne, itinaas ito, at sinabing, ito ay atay ng baboy at puso ng baboy, hindi yung iniisip niyo.
Yung sinabi ng binatang mayaman na iyon, naniwala kayo. Ang dalawang matanda, nang marinig ang sinabi niya, ay naguguluhan. Nagpatuloy pa siya, isa pa, narinig kong namatay ng kaawa-awa ang kapatid ko, durog ang mga lamang loob. Paano pa makakagawa ng sabaw? Ang dalawang matanda, nang marinig ang sinabi ni Kiao Mu, ay napaiyak sa awa para sa bangkay na nasa kabaong. Naisip ni Kiao Mu, mukhang hindi pa ako nabubuking di. Biglang lumapit si Kiao Kangsui mula kung saan, inamoy ang bango sa katawan ni Kiao Mu. Lumingon si Kiao Mu, nang makita ito, ay natakot ng husto. Sumigaw siya, kaya't lalong naguluhan si Kiao Kangsu. Samantala, sa mansyon ng Guo, si Yaong Master Go ay natataranta at nautal na nag-uulat kay Guyan tungkol sa nangyari. Ang kaluluwa ni Kiao Mu. Nagpakita ang kaluluwa ni Kiao Mu. Lumingon si Guyan sa anak, puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Nagtanong siya, hindi ba't naka-grounded ka? Ano na namang ginawa mo? Ang tanong na iyon ay ikinagulat ni Yaong Master Go. Lumingon si Guyan at nagtanong, Fu, sumama ka rin ba? Sumagot si Fu, punong lungsod, huwag po kayong magalit. Ang binata po ay dumalaw lang sa mga naulila ni Kiao Mu. Ngunit, nakasalubong po namin ang isang taong kamukha ni Kiao Mu. Nagpakilalang si Kiao Lin, ang kanyang nakatatandang kapatid. Si Yaong Master Go sa likuran, nang marinig ni Fu na binanggit si Kiao Mu, ay naalala ang nakakatakot na mukha nito, kaya't nanginginig siyang nagsalita, pero yung taong iyon. Nagulat ng mas detalyado si Fu. Pero yung taong iyon. Ayon po sa aking obserbasyon, si Kiao Lin ay mas matangkad kaysa kay Kiao Mu ng 1 pulgada. Magkamukha sila, ngunit makikita ang pagkakaiba sa edad. Nagtanong si Guyan, kumusta ang lakas ni Kiao Lin? Agad na sumagot si Fu, tinatayang kararating pa lang niya sa 8 ranggo. Ang kakulangan sa ki at dugo, bumaba pa nga ito na hindi na umabot sa tuktok ng 9 na ranggo. Walang dapat ikabahala. Malakas na itinapak ni Guyan ang kanyang paa sa lupa. Sinabi niya, kamatayan lang ni Kiao Mu, dumating agad si Kiao Lin, hindi ka simple. Malapit nang dumating ang emperador, magulo ang panahon, wala nang lakas ang punong lungsod na ito para asikasuhin pa ang mga maliliit na bagay na ito. Agad na lumitaw sa mukha ni Guyan ang matinding pagkauhaw sa dugo. Sinabi niya, Fu, ikaw mismo ang pumunta. Tandaan mo, kung magbubunot ng damo, kailangang bunutin hanggang ugat. Tutubo ulit sila kapag umihip ang hangin ng tagsibol. Habang nagsasalita, ginamit niya ang kamay para sinyasan si Fu na asikasuhin si Kiao Mu. Sumunod naman ito sa utos ng puno ng pamilya. Lumingon si Kiao Mu para iwasan si Kiao Kangsu, ngunit paglingon niya, nakita niyang nakadikit na ito sa kanya. Nataranta si Kiao Mu, dali-dali niyang iwinasiwas ang kamay para itaboy ang kamay ni Kiao Kangsu. Binibini, ngayong taon, si Ginoong Kiao ay 28 na. Sa bahay, mayroon na siyang 30 kerida, bawat isa ay may 18 uri ng sandata, 36 na talampakang pamaypay na umiikot at bumubulusok. Pakiusap, maging marangal ka. Nagpakita ng pag-iisip si Kiao Kangsu. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Lao Huang mula sa kabilang dako, kapatid na Kiao Lin. Inilagay nito sa kamay ni Kiao Mu ang isang supot ng pera. Nagtaka siya. Kamatayan lang ng kapatid ko ng 1 araw, ang bilis naman ng pagtugon ng pamahalaan. Tiningnan niya sina Lao Huang at ang monghe. Totoo ba talagang tulong pinansyal ito mula sa pamahalaan? Ang dalawa ay nagpakita ng pagkakasala at sumagot, syempre. Naintindihan na ni Kiao Mu. Sa itsura nila, malamang galing ito sa sarili nilang ipon. Ibinalik niya ang supot ng pera kay Lao Huang. Hindi ko kailangan ng tulong pinansyal. Wala akong pakialam sa kakarampot na perang iyan ng pamahalaan. Nataranta si Lao Huang. Agad namang kinuha ng monghe ang isang aklat at idiniin ito sa mukha ni Kiao Mu. Hindi mo kailangan ng tulong pinansyal, kung gayon, kailangan mo ba ng lihim na pamamaraan? Noon, sinabi sa akin ni Centurion Kiao Mu na poprotektahan niya ako ng husto sa labanan para lipulin ang mga tulisan. Kung makakabalik ako sa Yan City, ibibigay ko sa kanya ang lihim na pamamaraang ito bilang pasasalamat. Tuwang-tuwa ang puso ni Kiao Mu, ngunit sa labas, pinigilan niya ang kanyang emosyon, kinuha ang aklat na iyon ng Tai Bushan, damit na bakal. Isa na namang pamamaraan na kailangang sanayin. Tiningnan ng monghe ang reaksyon niya, lumingon at nagtanong kay Lao Huang, nasiyahan ba siya o hindi?
Nagpaalam ang dalawa kay Kiao Mu. Inilagay niya ang lihim na aklat sa kanyang dibdib. Alalim ang boses na sinabi, "Binibining Kiao Kangsu, madalas kong marinig na binabanggit ka ng kapatid ko. Bukas, kami ng punong lungsod ay tiyak na magkakaroon ng labanan. Umaasa akong makaalis ka agad sa Yan City para maiwasang madamay ka pa." Nang marinig ito ni Kiao Kangsu, napabuntong hininga siya. Lumapit ulit siya at inamoy ang bango sa katawan ni Kiao Mu. Itinaas ni Kiao Mu ang kamay na parang sinasabing, "Dalaga, naglalaro ka ng apoy." Lumingon siya at gumawa ng isang porma na sa tingin niya ay napakaastig. "Ako, si Kiao Lin, maraming taon kong pinaghirapan ang aking bakal na hita. Nasa edad ako na parang lobo, parang tigre. Itong katawan mo, hindi makakayanan." Nang marinig ito ni Kiao Kangsu, gusto na lang siyang sapakin. "Tumigil ka na sa pag-arte." Sigaw niya sa mukha ni Kiao Mu, "Sinasadya mong magsalita ng kakaiba para guluhin ang aking paghuhusga. Kahit hindi nakikita ng mga mata ko, nabasa na kita. Ang amoy sa katawan mo, ang boses mo kapag nagsasalita, ang tono sa dulo ng bawat pangungusap, ang dalas ng iyong mga hakbang, lahat iyan ay si Kiao Mu." Matapos mapagalitan, sa wakas ay naging tapat na rin siya. Ang isang bulag na hindi nakakakita, na gustong mamuhay mag-isa sa magulong panahong ito, talagang kailangang may kaunting kakayahan. "Ate Xue, hindi ka ba talaga apelyidong Ning?" Napabuntong hininga si Kiao Kangsu. "Mukhang tama ang hula ko." Nagtaka siya. "Kung gayon, paano mo sila naloko? Nagpanggap ka ba o nagbago ng anyo?" Walang pakialam na sumagot si Kiao Mu, "Halos ganoon na nga. Sa katunayan, sa labanan sa mga tulisan, malubha ang pinsala sa katawan ko, nahulog ako sa kampo ng kaaway. Akala ng mga kasamahan kong sundalo, patay na ako. Pagkatapos, maswerte akong nakilala si Ginoong Wang Songhe, isang dalubhasa sa landas ng immortalidad. Siya ang nagligtas sa akin at tinulungan akong lokohin sila." Nag-isip ng kaunti si Kiao Kangsu. Isang kakaibang tao mula sa landas ng immortalidad. Ganoon pala. Ganoon pala di. Sumandal siya sa baba, lumingon at nagtanong, "Naaalala ko, kada 2 araw, sinasabi mo na noong bata ka pa, may isang kakaibang tao na nagsabing mayroon kang likas na espiritual na pakiramdam, hindi ka ordinaryong tao. Gusto kanyang gawing disipulo. Kaya lang, ang pamilyang Kiao ay isang malaking angkan ng martial arts, ayaw makipag-ugnayan sa mga kakaibang tao. Ngayon, kinikilala mo na pala ang landas ng immortalidad." Kinuha ni Kiao Kangsu ang kanyang tungkod. "Bulag na ang mga mata ko, hindi ko na matatahak ang landas ng martial arts. Ngunit baka di." Bigla siyang tumayo, tumingin sa kalangitan. "Maaari akong tumahak sa landas ng immortalidad." Tiningnan ni Kiao Mu ang eksenang ito, nag-isip sa sarili. Talaga nga, magsisimula na naman ang kwento ng langit ng mata, na magbubukas pagkatapos ng gabi ng paglipol sa angkan, dudurugin ang santo ng martial arts. Biglang nagsalita si Kiao Kangsu. "Kiao Mu Li." Tumayo siya sa harap niya, natatakpan ng liwanag ng araw ang kanyang mukha. "Alisin mo na ang kamay mo di." Umihip ang hangin kasing banayad ng kanyang boses. Sa labas ng lungsod na ito, lahat ay tauhan ni Guyan. Siya mismo ay isang ika-6 na ranggong martial artist, dagdagan pa ng kampo ng mga sundalo na may ilang libong tao. Kakapasok mo pa lang sa ika-8 ranggo, at dahil sa tayan mo Jai Tidafa, malubha ang pinsala sa iyong pinagmulang enerhiya. Hindi ka mananalo. Kaya, alisin mo na ang kamay mo. Hayaan mo ako, Li. Ganap na determinado ang kanyang mukha. Sayang lang, hindi naintindihan ni Kiao Mu. Nagalit pa siya. "Pati ba naman sa kamatayan, gusto mo pang makipag-agawan sa akin?" Habang lalong nagsasalita si Kiao Kangsu, lalo siyang nagagalit. "Sa katunayan, ngayon ko lang napagtanto. Mayroon akong hangaring maghiganti, ngunit wala akong lakas. Ipinagpalit ko sa iyo ang lihim na pamamaraan para ikaw ang kumilos para sa akin, ngunit hindi ko naman matiis na makita kang mamatay ng dahil doon. Ang ganitong klaseng kalahating pusong pag-iisip, hinding-hindi magtatagumpay sa paghihiganti. Kaya, itong bagay na paghihiganti, talagang hindi dapat ipagkatiwala sa iba." Kinuha niya mula sa kanyang dibdib ang isang aklat. "Bukas, aalis ako sa Yan City, hahanapin ko ang landas ng immortalidad. Huwag ka nang lumaban kay Guyan. Muntik ka nang mamatay dahil sa akin, wala akong maibabayad sa iyo. Ibibigay ko sa iyo itong aklat ng 3 alon na sutra.
Maaari itong magpakawala ng maraming patong ng panloob na enerhiya na magpapatuloy na magpapatong-patong at habang lalong nagpapatong, lalong lumalakas, kaya't makakapagpakawala ng lakas na lampas sa limitasyon. Tuwang-tuwa si Kiao Mu. Tatlong alon? Ibig sabihin ba nito? Nagpatuloy si Kiao Kangsu. Ito ang pamamaraan ng pamilyang Kiao na ipinasa sa bawat henerasyon ng aming angkan. Tanggapin mo ito, Kiao Mu. Ito na ang huling lihim na aklat. Nang marinig ito ni Kiao Mu, naantig siya, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Exudi. Mabilis niyang kinuha ang aklat mula sa kamay nito, umaagos ang luha, kaya't nataranta ito. Hindi naman siguro ganyan kalaki ang reaksyon mo. Mahina lang siyang umiti at lumingon sa kanya. Ah, nga pala. Hindi ba't nakalimutan na ni Ate Xue ang ipinangako niya sa akin? May pang-aakit na ekspresyon siyang sinabi, itong ensiklopedya ng mga linya, hindi mo pa tapos basahin para sa akin. Nagulat si Kiao Kangsu. Muling umihip ang hangin. Itinaas niya ang kanyang kamao patungo sa kanya. Mayroon kang landas na sinusundan, mayroon din akong sariling landas. Seryoso siyang nagpatuloy, ang landas na ito, hanggat hindi ko naaabot ang layunin, hindi ako titigil. Nanahimik si Kiao Kangsu. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang tungkod. CJ. Sa abandonadong templo sa labas ng lungsod, hihintayin kita ng 7 araw. Mahina siyang nagsalita, pagkatapos ng 7 araw, kung hindi ka dumating ki. Nagbigay siya ng isang pangako. Hindi kung dumating ka, sabay tayong aalis. Makalipas ang ilang sandali, masaya ang kalooban ni Kiao Mu, naglalakad habang kumakanta. Hawak niya ang isang maliit na kahon. Dadalhin ko ang sarili ko para ilibing napakasaya ng kalooban ko. Ay, hindi. Hindi niya alam, may isang anino na nakatayo sa talampas sa likuran niya, nakatingin. Habang naghuhukay ng lupa, bumubuntong hininga siya, kapatid bumaba ka na riyan, iniwan mo akong mag-isa sa mundong ito, ano na ang gagawin ko? Tapos, habang umiiyak, inilagay niya ang kahon sa hukay. Sa itaas ng talampas, si Ifu ay nakasuot ng guwantes, handa na. Tumalon siya pababa, nagpakawala ng isang palad patungo kay Kiao Mu. Hindi inaasahan, naharang ng kahoy na kahon ang palad na iyon. Nadurog ang kahon, ang pinong abo sa loob ay tumalsik sa mukha niya. Dali-dali niyang itinakip ang kamay sa mukha. Ang mga mata ko. Namaga at namula ang kanyang mga mata, napakasakit. Ito abo ng buto na hinaluan ng apog. Ito ang urna ng abo ng kapatid mo. Dinilaan ni Kiao Mu ang kanyang labi. Ang tawag dito, magkapatid na nagkakaisa, balikat-balikat sa pakikipaglaban. Itinusok niya ang kanyang sibat, tumagos ito sa katawan ni Ifu. Matandang demonyo, mamatay ka na. Naisip ni Kiao Mu, mukhang kinilala na ng sistema ang setting pag-aayos ko bilang isang taong hindi takot sa malalakas, matapang na lumalaban. Kung gayon, magsikap pa tayo ng kaunti. Kahit na tinusok ng sibat, hindi man lang natinag si Ifu. Ikawalong ranggo lang. Kahit bulag ang matandang ito, kaya kitang patayin. Malakas niyang sinipa si Kiao Mu. Ang mga tadyang nito, pagkatapos ng sipang iyon, ay nabali, sumuka siya ng isang bungkos ng dugo. Ang lakas ng sipang iyon ay hindi biro. Nahulog siya diretso sa bangin, walang tigil ang pag-agos ng sariwang dugo. Sa ganoong kalagayan, hindi pa rin niya nakalimutang bumangon para bigyan ito ng isang thumbs up. Salamat, kapatid. Tiningnan ni Ifu si Kiao Mu na nahuhulog, hinamak niya ito. Dalawang magkapatid lang na hamak, nangahas pang magkasala sa punong lungsod ng Yan City. Ang pagbunot ng damo hanggang ugat, napakadali lang. Lumingon siya at umalis. Dapat na akong bumalik para magulat. Isang anino ang biglang lumitaw, humarang sa harap niya. Nagulat si Ifu nang makita ang nasa harap niya. Si Kiao Mu pa rin pala. Matandang demonyo. Nangahas kang apihin ang pamilyang Kiao namin na walang tao. Tiningnan niya ito, puno ng pagkauhaw sa dugo, lumakad palapit. Hindi ko inaasahan, may isa pa palang kambal na dumating. Buti na lang, mabilis akong kumilos, kundi sabay ko silang haharapin. Si Kiao Mu ngayon ay puno ng lakas ng Tayan Mujay, Tidafa sumugod siya pasulong, inatake ito. Nagulat si Ifu. Ang Tayan Mujay Tidafa na naman? Hinawakan niya ang paa nito, pagkatapos ay iwinasiwas ang kamay, malakas na pinalo.
Kayong mga taga-Kiao, gusto nyo ba talagang mamatay ng ganito? Kakapasok mo pa lang sa ikawalong ranggo, kaya kitang ubusin hanggang mamatay ka. Isang malaking bungkos ng dugo ang sumuka. Muling naranasan ni Kiao Mu ang pakiramdam na mahulog sa bangin. Muling hinamak ni A Fu. Ganyan lang pala. Bigla, isang boses ang umalingaw sa likuran niya. Kumusta, A Fu? Sa pagkakataong ito, talagang natakot siya, lumingon para tingnan. Nakita lang niya si Kiao Mu na malusog at walang problema, nakatayo roon. Nagkita na naman tayo. Dumating na ang tagsibol, tumubo na naman ang mga sariwang Kiao Mu. Si A Fu, sa isip niya ngayon ay gulong-gulo na. Kambal. Kakaibang tao. Halimaw. O isang monghe. O baka naman, matagal na akong nasa ilalim ng isang ilusyon. Bakit may isa pa? Nasa ilusyon ba ako? Tiningnan niya ang pamilyar na mukha sa harap niya, gulong-gulo ang isip. Gising ka pa ba? Biglang kumirot ang sugat niya kanina. Nagpapanggap na multo. Itinakip niya ang kamay sa bibig, sa sugat, tiningnan si Kiao Mu na tumatalon para atakihin siya. Akala mo, kapag nagpanggap kang iisang tao, magugulo mo na ako. Ginamit pa rin niya ang pamilyar na pamamaraan, ang Tian Mujay Tidafa. Talagang wala nang masabi si Ifu. Bakit kayong mga taga-Kiao, kapag iwinawasiwas ang kamay, Tian Mujay Tidafa na naman? Hindi ba kayo takot mamatay? Hindi ba kayo tao? Muli niyang iwinasiwas ang kamay, pinalipad si Kiao Mu. Itinaas nito ang sibat sa kamay, gustong harangin ang atake, ngunit malakas siyang pinalo ng isang palad sa katawan, tumalsik ang dugo. Sa ikatlong pagkakataon sa araw na iyon, nahulog si Kiao Mu sa bangin. Ngunit hindi pa rin niya nakalimutang sumigaw ng isang linya hanggang sa muli. Pagod na si Ifu. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Siguradong nagpapanggap na multo. Peking lahat. Sakto sa sandaling iyon, muling sumugod si Kiao Mu mula sa likuran. Tian Mujay Tidafa. Nataranta si Ifu, lumingon, sumigaw, "Wag mo akong guluhin." Talagang sumabog na siya. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Ngunit mukhang sa pagkakataong ito, hindi na ganoon kadali tulad ng mga naunang beses. Lahat ng atake ni Ifu ay nasasalo ni Kiao Mu. Ikaw ay isang dalubhasa. Pinatay mo ako ng ilang beses, 2 beses na ang ranggo, at napakarami rin ang gantimpala. Sayang lang, noong nakaraan, bumaba na sa D-level. Masyadong halata ang pagbibigay ng puntos. Tinamaan si Kiao Mu, ngunit nagawa pa ring ngumiti. Nagdesisyon siya sa kanyang puso, kung wala ka ng silbi sa akin, at determinado ka pang bunutin ang damo hanggang ugati. Itinaas niya ang dulo ng kanyang sibat, malakas na itinusok sa tagiliran nito. Hindi kita hahayaang mabuhay. Napakalakas ng kanyang tira. Sumuka ng isang bungkos ng dugo si Ifu, ngunit parang wala lang sa kanya, hinawakan niya ang kamay nito, hush, inihagis niya ito palayo. Galit na galit siya. Kahit sino ka man sa inyo, tao ka man o multo, sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay pa. Muling sumugod si Kiao Mu. Hinigpitan niya ang sakal sa liig nito, at bumulong, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay na bago kong ginawa. Notifikasyon ng sistema, na-reset ang bilang ng beses na maaaring mabuhay sa loob ng 7 araw. Bilang ng natitirang beses na mabuhay sa loob ng 7 araw, 5 paghahati 5. Pagkatapos, niyakap niya ito at sabay silang tumalon sa bangin. Sumigaw si Ifu, bitawan mo ako. Umalis ka na. Walang tigil siyang nagpupumiglas. Bitawan mo ako. Hinawakan niya ang kamay ni Kiao Mu, pilit na inaalis ang kamay nito. Bitawan mo ako. Ngunit si Kiao Mu ay ayaw bumitaw, kahit anong mangyari. Hayop! Ikinapit niya ang 2 binti ng mahigpit sa katawan nito. Pagkatapos mabuhay sa ika-4 na pagkakataon sa araw na iyon, isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Kiao Mu. Dumiretso siya sa mansyon ng punong lungsod para muling manggulo. Pagkatapos mag-isip, kaswal siyang naglakad patungo sa lungsod, habang nagbibilang. Una, papasok ako sa malaking lungsod, magpapalit muna ng pagkakakilanlan. Siyempre, ang pera, dapat bayaran ng punong lungsod. Sa kusina ng mansyon ng Guo, isang payat na kusinero, marumi sa mantika ang mga kamay, ay maihawak na sandok na kahoy, sumasalok mula sa kaldero ng sabaw ng isang mangkok ng malinaw na tubig.
Itinaas niya ito sa bibig, titikman sana ang sarap ng nilaga, nang biglang mula sa likuran, lumitaw ang isang itim na anino na may mga matang pula na parang nag-aapoy, sumasalamin, papalapit sa kanya. Natigilan siya. Yuh! Si Kiaomu, na parang ipo-ipo, ay pumasok mula sa bintana. Ang dalawang kamay ay nakataas, hawak ang isang tirador na yari sa matigas na kahoy, ang goma ay banat na parang mapuputol na. Ang mga bilog na bato ay sunod-sunod na pinakawalan sa nakakagulat na bilis, parang graniso, tumatama diretso sa mga kusinerong nakatayo roon. Ang tirador sa kamay ni Kiaomu ay sumisipol na parang ugong ng hangin bago ang bagyo, pinupunit ang espasyo, dala ang malupit na lakas. Sa isang iglap lang, ang mga nasa kusina ay sabay-sabay na bumagsak, walang malay, hindi man lang nakasigaw. Mahinang inalog ni Kiaomu ang kanyang pulso. Ang tirador sa kamay niya ay bahagyang umuusok. Malamig na sumulyap ang kanyang mga mata sa eksena sa harap niya, bahagyang umisi ang gilid ng kanyang bibig. Nabuhay na ako ng maraming beses, pero hindi pa ako nakapagdiwang. Ngayon, kailangan kumain ng masarap, pasasalamat sa mga kusinero. Si Kiaomu ay umupong nakadekwatro sa mamasa-masang sahig. Ang dalawang kamay ay mahigpit na yakap ang mangkok ng pansit na umuusok pa. Mabilis na gumagalaw ang mga chopsticks, ang dilaw na pansit ay umiikot sa kanyang bibig. Sa labas ng pinto, biglang may umingay. Agad siyang sumugod sa pinto, may nakasabit pang hibla ng pansit sa gilid ng kanyang bibig na hindi pa nalulunok. Mula sa siwang, ang boses sa labas ay pumasok. Kifi itong ilong ng aso, ang talas talaga. Pagdating sa pagkain ng karne, alam lang tumakbo sa likod ng kusina. Sa labas, si Young Master Go, hawak ang tali ng aso, ay pumasok sa kusina. Nang makita ito ni Kiaomu, bahagya siyang kumunot noo, naisip sa sarili, kung kikilos ako agad ngayon, mahuhuli ako. Sa anggulo ng siwang ng pinto, baka may mga alagad pa akong hindi nakikita. Pinunasan niya agad ang natirang sabaw ng pansit sa kanyang bibig, walang pakialam na nag-isip, mahuli kong mahuli. Hindi naman ako takot mamatay. Itinaas ni Young Master Go ang paa, buong lakas na sinipa ang nakasarang pinto. Galit siyang umungol, bingi ba kayong lahat dyan sa loob? Hindi pa ba kayo magbubukas ng pinto? Ang aso sa tabi niya ay hindi rin nagpatalo, tumatahol ng malakas na parang gustong tulungan ang amo. Sumulyap si Young Master Go sa asong tumatahol ng malakas, mahinang napabuntong hininga, sinabi ng may kawalan ng pag-asa, hayop na ito, alam lang kumain. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, biglang bumukas ng maluwag ang pinto. Isang kamay na kasing bilis ng kidlat ang lumabas, mahigpit siyang hinawakan. Sumara ang pinto ng may malakas na kalabog, kaya't nagulat ang mga alagad, lumingon para tingnan. Ngunit nakita lang nila ang isang tahimik na espasyo, walang kakaiba. Si Young Master Go ay napatumba, malakas na bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig. Hindi pa siya nakakabawi, si Kiaomu ay biglang lumitaw sa gitna ng umiikot na masamang usok. Ang kanyang katawan ay kasing itim ng gabi, mula sa bibig niya ay lumalabas ang mga buga ng malamig na kulay abong usok, kaya't nanigas ang hangin sa paligid. Nang masaksihan ito ni Young Master Go, natakot siya, nanginginig. Maging ang mabangis na asong pangaso sa tabi niya ay umungol ng kaawa-awa. Naging kulay ube ang mukha niya sa takot, pabulong na sumigaw, malaking itim. Kagatin mo siya para sa akin. Natigilan si Young Master Go sa kinatatayuan, nakatingin lang habang ang sarili niyang aso ay nakahiga ng patihaya, hinahaplos ni Kiaomu, walang anumang pagtutol. Hinaplos ni Kiaomu ang ulo nito, umiti, sinabing, mabait na aso. Isang malamig na dulo ng sibat ang idiniin sa liig ni Young Master Go, kaya't nataranta siya, itinaas ang kamay para harangin, nanginginig ang kilos, walang anumang lakas. Si Kiaomu, malamig ang mukha na parang yelo, itinutok ang dulo ng sibat sa kamay niya sa liig ni Young Master Go, puno ng pagbabanta ang tono. Manahimik ka. Sagutin mo lang ang tanong ko. Sa loob ng mansyon ng punong lungsod na ito, ilan ang mga martial artist na nakapasok na sa ranggo? Namutla si Young Master Go, nanginginig na umatras, nagmamadaling sumagot, ang tatay ko ay ika-6 na ranggo. Bukod doon, may 2 ika-7 ranggo, isa sa kanila si Tio Fu, alalabas lang niya ng lungsod para pumatay ng tao. Yung isa pa, ang pangalan ay Chu Wen. Kung ika-8 ranggo, mukhang may 5 o 6. Ika-9 na ranggo, hindi ko alam. Bahagyang tumusok ang dulo ng sibat sa manipis na balat, tumulo ang sariwang dugo ng paunti-unti.
Natakot si Young Master Go, hindi nangahas gumalaw. Si Kiao Mu, mula sa itaas, malamig na tumingin pababa, malalim ang boses. Alam mo ba ang tungkol sa Wu Jaihe? O kaya, ang tungkol sa lihim na pag-alis ng emperador ng dakilang yan? Nataranta siya, marahang itinulak ang dulo ng sibat na nakatutok sa kanyang liig. Nanginginig ang mukha sa takot, nauutal na nagtanong, bakit mo alam ang tungkol dito? Dumilim ang mukha ni Kiao Mu, nanlilisik ang mga mata ng malamig, bawat salita ay may diin. Huwag kang magsayang ng laway, sabihin mo ang mahalaga. Nataranta si Young Master Go, dali-daling sumagot, sasabihin ko. Sasabihin ko. Napilitan siyang magsalita. Sabi ng tatay ko, baka sa loob ng isang buwan, darating sa Yan City ang emperador. Kaya, sinabihan niya akong bawasan ang panggugulo kamakailan. Kumunot noo si Kiao Mu, nagtanong pa, ang eksaktong oras. Ang schedule, ang mga pag-aayos. Nataranta si Young Master Go, sa isip niya, nagbibilang. Kung sasagutin ko siya ngayon, tiyak na papatayin niya ako agad. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maakit siya palabas ng kusina. Pinakamaganda, dalhin siya sa kinaroroonan ni Itay. Umiti ng pilit si Young Master Go, nahihirapang sumagot, ganyang kahalagang impormasyon, paano kung malalaman ang mga detalye? Kaya lang, dadalhin kita sa silid-aklatan ng tatay ko, doon mo hanapin, mayroong orihinal na kopya ng lihim na sulat. Alam ni Kiao Mu ang pakana ni Young Master Go, mayabang nang umiti ng bahagya. Gusto mo akong dalhin sa kinaroroonan ni Guyan? Nag-aalala pa naman akong hindi siya kikilos. Pero hindi rin kita hahayaang maging ganyan kadali. Nanlisik ang kanyang mga mata, hinigpitan ang hawak sa puluhan ng sibat, kumilos. Malamig ang mga mata, binitiwan ang salita, nakikipaglaro ka sa akin, tama? Ngayon, papatayin kita. Ikaw mismo ang maghanap ng lihim na sulat, pareho lang. Ang dulo ng sibat ay mabilis na dumaan, 1 pulgada na lang ang layo sa lalamunan ni Young Master Go. Nataranta siyang bumagsak, nanginginig ang 2 kamay na nakatakip sa mukha, garalgal ang boses na nagmamakaawa, dakilang bayaning Kiao. Hindi lang kita matutulungang mahanap ang lihim na sulat, alam ko rin kung saan nakatago ang isang walang kapantay na lihim na pamamaraan ng martial arts ng tatay ko. Sa oras na iyon, ibibigay ko lahat sa iyo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ang malamig na pawis sa katawan ni Young Master Go ay tumutulo na parang naliligo, basang-basa mula noo hanggang liig, tumago sa kanyang kulay pilak na damit na seda. Anong lihim na pamamaraan? Biglang lumapit si Kiao Mu, idiniin ang mukha kay Young Master Go hanggang sa ang mainit niyang hininga ay dumadampi sa balat nito. Ang mga mata ni Kiao Mu ay kumislap ng 2 sinag na kasing pula ng dugo, ang tingin niya ay tumatagos na parang punyal, dumidiretso sa puso ni Young Master Go. Natatarantang sumagot si Young Master Go, ang pangalan ng lihim na pamamaraang iyon ay Wusheng Ling Siju, sutra ng espiritual na rhino ng martial na santo. Madalas itong lihim na sinasanay ng tatay ko. Tiyak na ito ay isang napakahusay na lihim na pamamaraan ng martial arts. Nang marinig ito ni Kiao Mu, biglang sumibol sa kanyang puso ang isang bugso ng kasabikan. Wusheng Ling Siju. Sa pangalan pa lang, mukhang napakagaling na. Isang kamay niya ang maihawak na sandata, nakasabit sa kanyang baywang, ang kabilang kamay naman ay mahigpit na hawak ang kwelyo ni Young Master Go, binuhat ito sa ere. Matatag ang kanyang mga hakbang, malamig na parang yelo ang mga matang sumulyap pasulong, bawat salita ay may diin. Mauna ka, ipakita mo ang daan. Huwag kang magtangkang makipaglaro sa akin. Sa silid-aklatan ni Guyan, matatag na nakaupo si Kiao Mu sa mesa, matatalas ang mga matang pinagmamasdan si Young Master Go na masipag na naghahalungkat sa mga lumang estante ng aklat. Marahan niyang binuksan ang takip ng isang kahon, kinuha ang isang lumang aklat, at maingat na ibinigay kay Kiao Mu. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Ganyang kahalagang bagay, lahat ba ay ikinandado ni Guyan? Huminga ng malalim si Young Master Go, medyo tuyo ang lalamunan, sumagot, bukod sa akin, walang sinumang nangangahas pumasok sa silid-aklatan ng tatay ko nang walang pahintulot. Marahang binuklat ni Kiao Mu ang bawat pahina ng aklat, nakatuon ang mga mata sa bawat linya ng salita. Sa isip niya, biglang sumagi, ano ba talaga itong pamamaraan na ito? Hindi sinasabi ang tungkol sa paghinga, hindi rin sinasabi ang tungkol sa mga kamao, paa, o sandata kundi tungkol sa kutob. Itong lihim na pamamaraan ng pagpapalakas ng espiritu,
kutob na sensitibo, nahulaan ang unang kilos ng kalaban. Ganito ba talaga kahanga-hanga? Biglang lumingon si Kiao Mu patungo kay Young Master Go, kumislap ang pagtataka sa kanyang mga mata. Dali-dali niyang isinara ng malakas ang aklat, ang kabilang kamay naman ay mabilis na hinugot ang dulo ng sibat, itinutok diretso sa liig nito. Malamig ang tono ng kanyang boses. Bakit ganito kanipis ang pamamaraang ito? Baka naman may kalahati pa ito. Walang magawa si Young Master Go, iwinasiwas ang kamay, kumunot ang noo, mukhang nahihirapan, nagsalita, itong bagay na ito mukhang sa lihim na silid ng tatay ko mayroon pa. Gusto mo bang dalhin kita roon para tingnan? Malamig na nagbabala si Kiao Mu, puno ng banta ang kanyang boses. Huwag kang magtangkang makipaglaro ha. Dali-daling tumango si Young Master Go, walang tigil sa pagsasabi, syempre. Syempre. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, palingalinga ang mga mata na parang magnanakaw. Pautal-utal na humakbang si Young Master Go, sa likuran niya ay si Kiao Mu na sumusunod, nagmamasid. Nagangalit ang mga ngipin ni Young Master Go, sumibol sa kanyang puso ang isang bugso ng kawalan ng pag-asa. Sumulyap siya sa paligid, pilit na naghahanap ng butas para makatakas. Nasa likuran pa niya si Kiao Mu, basta kumilos lang siya ng kaunti, kikilos na rin ito. Pero hindi niya nakikita ang ekspresyon ko. Siguradong may paraan. Siguradong may paraan para makatakas sa kanya. Kung sa loob ng mansyon ng punong lungsod na ito, ang taong pinakamalamang na makakaligtas sa kanya ay ang kanyang ama at si Chuen lamang. Ang braso niya ay nakakandado ng mahigpit ni Kiao Mu na parang bakal na pang-ipit. Lahat ng kilos ay walang silbi, nararamdaman lang niya ang sakit na kumakalat mula sa kasukasuan hanggang sa dulo ng mga daliri. Lihim na sumulyap si Young Master Go sa likuran, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang likod. Sa isip niya, biglang sumagi, wala si Itay sa silid-aklatan. Siguradong nasa lihim na silid pa siya. Basta makarating lang ako sa lihim na silid, tiyak na mabubuhay ako. Biglang nagulat si Young Master Go. Sa tapat niya mismo ay si Chuen na nagbabantay sa harap ng pinto ng lihim na silid. Sa puso niya, lihim siyang nagsaya. Pagkakita pa lang ni Chuen sa anino ni Young Master Go, agad siyang yumuko, nagbigay galang, umalinggaw ang magalang niyang boses. Binata. Kahit nasa harap na ni Young Master Go si Chuen, hindi pa rin siya nangahas magsalita para humingi ng tulong. Kumibot-kibot ang kanyang mukha, nagmamakaawa ang mga matang nakatingin ng diretsyo kay Chuen, sa isip niya, sumisigaw, Chuen. Tulungan mo ako. Tila may napansin si Chuen na kakaiba. May mali di. Nagtagpo ang tatlong pares ng mata sa isang sandali ng tahimik na puno ng pagtataka. Tulala si Chuen, desperado si Young Master Go, si Kiao Mu naman ay malamig na parang punyal. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Young Master Go, unti-unting sumilay ang isang mapagwaging ngiti sa kanyang labi. Naintindihan na niya ang ibig sabihin nito. Ang ideyang iyon ay kumislap sa kanyang isip na parang kidlat, sumibol sa kanyang puso ang isang hindi maipaliwanag na kasabikan. Namula si Chuen, yumuko para iwasan ang tingin ni Young Master Go, mahina ngunit matatag ang boses. Binata, pakiusap, maging marangal ka. Huwag kang sumulyap-sulyap sa akin. Ako, si Chuen, may edad na, may asawa na sa bahay, hindi ako gusto ng mga lalaki, lalo na ang grupo ng 3. Walang magawa siyang nagsalita, ha? Ano bang sinasabi mo? Bigla, mula sa likuran, isang matalas na dulo ng sibat ang sumugod, tumusok diretsyo sa dibdib ni Young Master Go. Tumalsik ang dugo, namula ang buong paligid. Napanganga siya, isang itim na dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig, dumaloy sa kanyang damit na brokado, binasa ang bawat hibla ng tela. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa matinding sakit, na parang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi makapagsalita. Nanginig ang buong katawan niya, naglitawan ang mga ugat sa liig, kumakapit ang 2 kamay sa hangin. Natigilan si Chuen, nanlalaki ang mga mata sa matinding takot, nakatingin sa eksena sa harap niya, hindi makapagsalita. Sa tapat niya ay si Kiao Mu, na may malamig na tingin, bahagyang umisi, isang ngiting puno ng kahulugan, na parang lahat ng bagay ay nasa plano na niya. Si Young Master Go, sa matinding sakit, walang tigil sa panginginig ang katawan, nanlalabo ang mga mata, may mga pulang guhit ng dugo, puno ng desperasyon ang tingin na nakatuon kay Chuen. Itinaas niya ang kamay, pilit na nagsalita ng mahina, tulungan ako, tulungan. Bawat hininga ay nagiging mahirap na parang unti-unti nang nawawala ang buhay sa kanyang mga kamay.
Bigla, bumagsak siya sa sahig, wala nang lakas ang katawan. Nataranta si Chuen, umatras, nanlalaki ang mga mata sa matinding takot, at sumigaw, may asesino. Galit siyang humugot ng espada, sumugod na parang rumaragas ang bagyo, umuungol, nasa panganib ang binata. May asesino! Si Kiao Mu, na may matalas na tingin na parang punyal, puno ng hamon, hinihintay ang tira ng kalaban. Malakas niyang hinugot ang sibat mula sa dibdib ni Yang Master Go, inihagis ito patungo kay Chuen na sumusugod. Malamig ang mga mata, binitiwan ang salita, gusto mo ng ganyan? Kung gayon, ibibigay ko sa iyo. Sa likuran ni Kiao Mu, biglang bumukas ang pinto. Isang kakaibang kulay ube na masamang enerhiya, makapal, ay agad na kumalat, bumalot sa espasyo. Pagkarinig pa lang ng kakaibang ingay, agad siyang lumingon, sumulyap, sukdulan ang kanyang pag-iinga. Galit na lumabas si Guyan. Sa paligid niya ay umiikot na masamang enerhiya, ang kanyang aura ay napakalakas na parang gustong lamunin ang lahat. Ang buong katawan ni Guyan ay nag-aapoy sa isang masamang enerhiyang kulay dugo, umiikot, dahan-dahang kumakalat na parang laso na hamog, bumabalot sa espasyo. Sa tapat, si Kiao Mu, isang kamay ang nakahawak sa dibdib, humihingal, ang kabilang kamay naman ay mahigpit na hawak ang sibat, nakayuko ang katawan sa depensibong posisyon. Ang mga mata ni Guyan ay namumula, nanlilisik, galit na galit ang mukha. Nagangalit siya, naisip sa sarili, sa wakas, napilit din kitang kumilos. Bahagyang kumunot noo si Kiao Mu, puno ng kumpiyansa ang mga matang nakatingin ng diretso sa kalaban, nang hahamon. Tapos, bigla siyang nanlisik ang mata, nataranta. Sumugod si Guyan na parang kidlat, umatake. Agad na kumilos si Kiao Mu, iwinasiwas ang sandata para harangin ang tira. Sumabog ang matinding lakas, tumalsik si Kiao Mu palayo. Bumagsak siya sa lupa ng may matatag na tindig, isang kamay ang nakasuporta sa sahig para panatilihin ang balanse, ang kabilang kamay naman ay mahigpit na hawak ang sandata sa kanyang baywang. Unti-unting nawala ang makapal na usok, inilantad ang kanyang matatag na anyo, puno ng tapang. Umuwol si Kiao Mu, tumutulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Guyan! Kung may tapang ka, patayin mo na ako agad. Ang sigaw niya ay umalingaw na parang kulog. Sumugod ang kanyang katawan pasulong, kumikislap ang hawak niyang sibat. Si Kiao Mu, hawak ang sibat, ay humahagibis sa espasyo na parang kidlat. Biglang tumagilid si Guyan, muntik nang magasgasan ng dulo ng sibat ang kanyang lig. Pagtingala pa lang ni Kiao Mu, isang itim na anino ang mabilis na pumunit sa espasyo, ang sakong nakasing talas ng kutsilyo ay papalapit na sa kanyang mukha. Nagpakawala ng isang malakas na sipa si Guyan. Umilag si Kiao Mu sa isang iglap lang. Tumusok ang dulo ng sibat sa malamig na sahig, nagkabitak-bitak ito. Tumawa ng malakas si Kiao Mu, kumislap ang mga mata ng malamig na parang bagyo. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga sugat, ngunit lalo pang naging mayabang ang kanyang aura. Umungol siya, huwag kang magpigil. Ako, ang matandang ito, ay nagsasanay ng Tai Bushan. Ang kaunting lakas na iyan, hindi ako mapapatay niyan. Nanlisik ang mga mata ni Guyan sa galit, naglitawan ang mga ugat sa kanyang mukha. Hinigpitan niya ang hawak sa kamao, nagpakawala ng isang suntok na parang kulog. Ang nakakagulat na lakas ay nagpanginig sa hangin sa paligid, naging napakabigat nito. Namumula ang kanyang mga mata, ang galit ay halong matinding sakit. Puno ng puot ang kanyang boses na umalingaw-ngaw, bakit mo pinatay ang anak ko? Itinaas ni Kiao Mu ang kamay, biglang bumugso ang kanyang lakas. Mahigpit niyang hinawakan ang sandata na hawak ni Guyan. Malamig na parang yelo ang kanyang mga mata, umalingaw-ngaw ang kanyang boses na puno ng kapangyarihan. Ang kabutihan at kasamaan, kung hindi magbabayad, ang langit at lupa ay tiyak na may sariling paraan. Umungol siya, nag-aapoy ang dalawang mata, sumigaw, ang langit at lupa, hindi magbabayad. Ang buong katawan ni Kiao Mu ay nag-aapoy sa isang pulang enerhiya na parang apoy, umaabot sa langit. Kumislap ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang lahat ng lakas sa kanyang braso, iwinasiwas ang sibat ng may nakakagulat na puwersa. Pagkahawak pa lang ni Guyan sa sibat, natanggal na ito sa kanyang kamay, tumalsik siya sa lupa na parang tinamaan ng langit. Bahagyang humisi si Kiao Mu, puno ng pagkauhaw sa dugo ang kanyang boses. Nandito ako para maningil. Napatumba si Guyan, isang kamay ang nakahawak sa malamig na sahig, galit na sumulyap kay Kiao Mu. Ibinaba ni Kiao Mu ang sibat, humahagibis ang dulo nito na parang kidlat.
Ngunit sa isang iglap, nakailag na ito, ang katawan niya ay parang hangin, biglang nawawala at lumilitaw. Kumunot noo si Kiao Mu, bahagyang nainis. Agresibong sumugod ang dulo ng sibat, pinupunit ang hangin, dumidiretso kay Guyan. Hawak niya ng mahigpit ang bakal na sibat, ang matulis na dulo ay nakatutok sa kalaban. Pagkapalit pa lang ni Kiao Mu ng posisyon, kumislap ang pilak na sandata. Hindi pa niya ito napapakawalan, si Guyan ay parang malakas na hangin na pumupunit sa hangin, lumalapit. Iwinasiwas niya ang braso na parang ahas na dumadamba, malakas na tinabig ang sandata sa kamay ni Kiao Mu. Lumapit siya, idiniin si Kiao Mu, puno ng pagbabanta ang kanyang boses. Kiao Lin, pagkatapos mong mamatay, ibibitin ko ang bangkay mo sa tarangkahan ng lungsod, ibibilad sa araw ng 10 araw, para ialay sa kaluluwa ng anak ko. Nagpakawala ng lakas si Guyan, isang palad na nakakagulat. Ang lakas ay sumisira sa langit. Isang tira lang, hindi na nakontrol ni Kiao Mu, tumalsik siya paatras. Ang mga alagad na nakatayo sa likuran, nang masaksihan ito, ay natarantang nagsalita, punong lungsod. Tumalsik si Kiao Mu na parang tuyong dahon, malakas na bumagsak ang katawan sa bakal na pinto ng may malakas. Kalabog. Ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig ay walang tigil sa pag-agos, namumula sa kanyang puting damit. Nanghihina ang buong katawan niya, nanginginig ang bawat daliri sa matinding sakit. Pinilit niyang itaas ang mukha, mahina ngunit puno ng determinasyon ang kanyang boses. Isang malinis na hiwa na lang. Pinilit niyang magsalita, kahit basang-basa na ng dugo ang kanyang damit, naglitawan ang mga ugat sa kanyang noo, namumula ang mga mata na parang apoy. Ngunit, sa gilid ng kanyang labi ay may ngiti pa rin, kalahating tigas ng ulo, kalahating sakit na tumatagos hanggang buto. Dali-daling hinugot ni Guyan ang espada mula sa kaluban ng isang alagad, kasing bilis ng kidlat ang kilos. Kumislap ang malamig na bakal sa isang iglap. Ang kanyang mga hakbang ay dumadagundong patungo kay Kiao Mu na parang ipo-ipo. Ang kumikinang na espada ay itinaas, kaya't natakot si Kiao Mu, nanlisik ang mga mata, hindi pa nakakabawi sa nangyayari. Walang pag-aatubiling umatake si Guyan. Ang kumikinang na talim ng espada ay malakas na iwinasiwas, pumunit sa hangin ng may malakas na ugong. Tumalsik ang dugo mula sa braso ni Kiao Mu, namula ang lupa. Umuwal si Kiao Mu sa sakit, nanginginig ang buong katawan, lumuhod ang dalawang paa dahil sa pagkawala ng dugo. Kinagat niya ang labi, namumula ang mga mata, ngunit wala na siyang lakas para lumaban, alam lang niyang umungol sa sama ng loob sa harap ng malakas na tira ng kalaban. Naputol ang litid sa kamay. Si Chuen, na nakatayo sa malayo, ay natigilan, nakatingin sa eksena sa harap niya. Hawak niya ang bangkay ni Yang Master Go. Mahina siyang humisi, malamig ang boses, puno ng pahiwatig. Ang pinakakinasusuklaman ng punong lungsod ay ang mga mayabang na nanghahamon sa kanya. Baka putulin niya ang lahat ng litid ni Kiao Lin na ito para ilabas ang kanyang galit. Baka tiyak na gagamit siya ng libu-libong paraan para ibitin ang buhay nito para pagdusahan niya. Biglang dumilim ang mukha ni Guyan na parang maulap na langit. Ang banal na espada ay gumuhit ng isang malupit na linya sa gitna ng hangin. Matigas ang kanyang boses na parang bakal. Susunod, ang litid sa paa. Ang matalas na talim ng espada ay tumusok diretso sa paa ni Kiao Mu. Tumalsik ang dugo, namula ang lupa. Isang pigil na ungol. Bumagsak siya sa matinding sakit na parang pinupunit ang laman. Nanginginig ang buong katawan sa sakit, naninigas. Kinagat niya ang labi, pinilit tumayo. Umiikot ang ulo, nag-iisip, itong matandang demonyo, hindi talaga ako papatayin. Gusto niya akong pahirapan. Hinding-hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Si Kiao Mu, hawak ang dibdib, umisi ng may panghahamon. Isang hininga ng kabayanihan, libu-libong milya ang mararating. Sa harap niya, si Guyan, maitim ang mukha na parang uling. Ang malamig na kislap ng espada ay humahagibis sa hangin na parang gustong putulin ang mayabang na orang iyon. Ang mukha ni Guyan ay nabahira ng kalupitan, bawat linya ay kasing talas ng punyal. Sumulyap ang kanyang mga mata ng malamig, kaya't nanigas ang hangin sa paligid. Malalim at mapanuyang umalinggaw ang kanyang boses. Bata, mukhang napakasaya mo pa, ah? Sa ganitong pagkakataon, nakakagawa ka pa ng tula? Yumuko si Guyan, iwinasiwas ang espada pababa kay Kiao Mu na nakaluhod sa kanyang paanan. Walang tigil sa pag-ubo ng dugo si Kiao Mu. Ngumisi si Kiao Mu ng mayabang.
Ang duguan niyang mukha ay nabahira ng kabaliwan. Ang mga duguan niyang sugat ay lalo pang nagbigay ng kababalaghan sa kanyang ngiti. Ang buong katawan niyang puno ng sugat ay sumugod, sumisigaw, "Tian Mujay Tidafa." At walang pakialam sa matalas na talim ng espada ni Guyan, sumugod siya na parang ipu-ipo. Ang nakakagulat niyang bilis ay ikinagulat nito. Ang espada na iwinawasiwas sana ay biglang huminto sa gitna ng hangin. Bahagyang kumunot noo si Guyan, kumibot-kibot ang gilid ng kanyang bibig. Naisip niya, itong bata, mayroon pa pala siyang natitirang nakamamatay na tira. Ang mga mata ni Qiao Mu ay nag-aapoy sa isang matingkad na pulang liwanag, humahagibis na parang palaso. Nagpakawala ng isang tuyong hiwa ng espada si Guyan sa malamig na hangin, dumaan sa lugar kung saan kakatapos lang mawala ni Qiao Mu. Tapos, lumingon siya, tulala, nakatingin sa direksyon ni Qiao Mu. Nagsalita siya, iyon ang bunganga ng balon. Biglang natauhan si Guyan, nanlilisik ang mga mata, naggangalit sa galit. Hindi maganda. Gustong tumakas ng batang iyon. Ang buong katawan ni Qiao Mu ay sumugod patungo sa bunganga ng balon na parang gamu-gamo, walang anumang pag-aatubili, malakas na iniuntog ang ulo sa gilid ng batong balon. Sobrang sakit, nanlalabo ang kanyang mga mata. Lahat na nakapaligid na nakasaksi ay natigilan, hindi makapaniwala. Nang makita ito ni Chuen, nagtatakang nagsalita, itong isang ito ganito ba talaga katigas ang ulo? Ang mabigat na puluhan ng espada sa kamay ni Guyan ay bumagsak ng malakas, tumusok ang dulo ng espada sa malamig na sahig. Hinigpitan ni Guyan ang hawak sa kamao, mabibigat ang bawat hakbang na papalapit at huminto mismo sa harap ng bunganga ng balon. Itong taong ito ganito ba talaga katigas ang ulo? Lumingon si Guyan, dahan-dahan, malamig ang mukha na parang yelo, ngunit sa kanyang mga mata ay nag-aalab ang apoy ng galit. Mahinang sumulyap sa mga alagad. Mga hayop! Napakarami nyo, tapos hinayaan niyong makatakas ang isang baldado. Ang mga alagad ay takot na takot, pinagpapawisan, sabay-sabay na sumagot ng malinaw. Naggangalit si Guyan, nag-utos, Chuen. Bumaba ka, kunin mo ang bangkay. Buhay man o patay, kailangang makita. Yumuko si Chuen, nagbigay galang, sumagot, opo. Sa tabi ng lawa sa labas ng lungsod, ang grupo ni Songhe ay tahimik na pumapasok. Biglang may nakitang gumagalaw. Mahina siyang sumulyap. Sa malamig na lawa, ang katawan ni Qiao Mu ay nakalutang ng patihaya, naanod na parang tuyong sanga. Ang buong katawan niyang puno ng sugat, namumula sa dugo ang buong tubig. Nang makita ito ni Songhe, nataranta siya, nag-utos sa mga alagad, si Qiaolin. Bilisan niyo, ahunin niyo siya. 3 araw na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente kay Qiaolin. Ang kwento ng kabayanihan ni Qiaolin na matapang na sumugod sa mansyon ng punong lungsod, mag-isang pinatay si Yaong Master Go, ay kumalat na sa lahat ng dako sa loob at labas ng Yan City. Sa harap ng tarangkahan ng lungsod, nagtipon ang napakaraming tao. Ang daloy ng mga tao ay parang tubig na walang tigil sa pag-agos. Ang larawan ni Qiao Mu ay nakadikit sa harap ng tarangkahan ng lungsod, kasama ang utos na hulihin siya. Ang mga dumaraan ay humihinto, tumitingala at napapabuntong hininga. Nakakaawa. Sayang. Mayroong humihikbi, nagsasalita, sana ay maglakbay ng payapa ang bayani. Halos lahat ay nagdarasal para sa bayaning ito na hindi alam kung nasaan, umaasang mabubuhay pa siya. Dahan-dahang lumabas si Qiao Kangsui mula sa karamihan, ang malapad niyang sombrero ay bahagyang nakatagilid, tinatakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Ang tungkod na kawayan sa kanyang kamay ay marahang kumikilos kasabay ng kanyang mga hakbang. Mahina siyang lumingon, ang kanyang mga matang natatakpan ng manipis na tela ay nakatingin. Sa puso niya, naisip Qiao Mu. Noong nakaraan, nakuha mo ang tulong ng dalubhasa sa immortalidad. Sa pagkakataong ito, tiyak na magiging maayos ka rin, tama? Maliban sa kanya mismo. Si Qiao Mu ay nakahiga ng walang galaw sa kama, ang buong katawan ay mahigpit na nababalutan ng mga puting benda, tanging ang nanlalabong mga mata at tuyong mga labi ang nakalabas. Ang ulo niya ay sumasakit na parang pinupukpok ng martilyo, walang tigil ang ugong sa kanyang mga tainga. Isang tanong ang umiikot sa kanyang isip. Anong sitwasyon ito? Bakit hindi pa ako namamatay? Ang mga kamay ni Qiao Mu na nababalutan ng benda ay itinaas, nanginginig. Ang mga puting benda ay naging kulay kalawang na, basang-basa sa dugo, amoy gamot na pangdisimpekta.
Bawat sakit ay parang kinakalawang na lagari na kumakaskas sa laman, kaya't napapangatal siya. Itong sugat na ito, itong sakit na ito. At ang grupo ni Songhee na nakapalibot sa kama, ang mga bulungan ay malakas. Gising na siya. Gising na siya. Pinuno, tingnan nyo. Lahat ng mata ay nakatuon kay Kiao Mu nang may pag-aalala. Bigla siyang nagulat, nanlisik ang mga mata, nakatingin sa grupo ng mga tao sa harap niya. Itong grupo ng mga estranghero, totoo ba ito? Umiiyak si Songhee, tumutulo ang luha, dali-daling kumuha ng panyo para punasan. Itinaas niya ang kamay, nanginginig ang boses, puno ng emosyon. Kiaolin, lahat ng ginawa mo sa lungsod, narinig ko na lahat. Ang pagligtas sa isang bayani ay responsibilidad ko, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Pinilit ni Kiao Mu na umupo, puno ng galit ang mga mata, gustong magsalita, ngunit naninikip ang lalamunan, kaya't sumigaw lang siya sa kanyang puso. Wang Songhee, wala akong atraso o sama ng loob sa iyo. Bakit mo ako gustong iligtas? Marahang inalalayan ni Songhee si Kiao Mu. Pinahiga ito, mahinahon ang boses na umalinggaw sa kanyang tainga. Hindi mo na kailangang magsalita pa, naiintindihan ko na lahat. Itinakip ni Songhee ang bibig ni Kiao Mu, hindi siya pinagsalita. Sa puso niya, naiinis lang siya. Ano ba ang naiintindihan niya? Gusto pa akong gamutin? Ganyan ba talaga kasama? Sumuka ng isang bungkos ng dugo si Kiao Mu, itinaas ang nanginginig na kamay. Sumuko ka na, huwag mo na akong gamutin, parang awa mo na. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Songhee, nag-aalalang sumigaw, Kiaolin. Ayos ka lang ba? Naantig siya, itinakip ang kamay sa bibig, namumuo ang luha sa kanyang mga mata, naisip sa sarili, Kiaolin, baka naramdaman na niyang wala na siyang pag-asa, hindi na maililigtas, ayaw niyang madamay pa ang ating kampo. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, hindi pa rin niya nakakalimutang isipin ang iba. Tunay ngang may pusong bayani. Biglang yumuko si Songhee, hinawakan ang kamay ni Kiao Mu na puno ng sugat. Ang matinding sakit ay pumunit sa laman. Umungol siya sa pigil na sakit. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito, bawat salita ay parang sumpang may apoy. Kiaolin, alam ko ngayon, puno ka ng sugat, napakasakit, mas gugustuhin mo pang mamatay. Ngunit hinding-hindi ka dapat sumuko. Ako, si Wang Songhee, hinding-hindi ko hahayaang mamatay sa harap ko ang isang bayaning tulad mo ng ganito. Hanggat may buhay, may pag-asa. Magpakatatag ka. Nakahiga ng walang galaw si Kiao Mu sa kama, bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Biglang kumibot-kibot ang kanyang mukha, ang kulay nito ay nagbago mula sa maputla patungo sa kulay ube sa isang iglap. Nag-aalab sa galit. Biglang bumagsak ang mga kamay ni Kiao Mu na parang sirang-sanga ng willow, nahulog mula sa yakap ni Songhee. Ang mga payat niyang daliri ay bahagyang nanginig, tapos ay hindi na gumalaw, walang lakas na nakalailay sa gusot na kumot, na parang ang mismong buhay sa kanya ay nawawala na. Nawala ng malay si Kiao Mu. Ang mukha niya ay kulay ube, tuyo ang mga labi, hirap na hirap sa paghinga. Sa gitna ng panganib, desperado siyang naisip, Panginoon. Bilisan mo, iligtas mo ako sa mga kamay ni Wang Songhee. Sa isang iglap lang, nalagutan na ng hininga si Kiao Mu. Ang kaluluwa niya ay lumayo sa katawan, lumulutang sa hangin, ay dalang kakaibang sinag ng liwanag. Dumilim ang mukha ni Songhee, nataranta, dali-daling sumigaw, bakit lalong lumala ang sugat mo? Kiaolin, magtiis ka pa ng kaunti. Mahigpit na niyakap ni Songhee ang bangkay ni Kiao Mu, nanginginig ang dalawang kamay, tumutulo ang mainit na luha. Ang mga alagad sa paligid ay sumisigaw din sa matinding desperasyon. Kapatid na Kiao. Walang kamatayan si kapatid na Kiao. Ang kaawa-awang sigaw ay umalinggaw-ngaw, pumunit sa tahimik na espasyo. Sa mataas na sanga ng puno, bahagyang kumunot noo si Kiao Mu, malamig ang mga matang nakatuon sa ingay. Marahan niyang iwinawasiwas ang paa, relax. Isang tunog mula sa sistema. Sunod-sunod na impormasyon ang lumitaw sa panel ng sistema. Pagtataya sa antas ng kamatayan, gantimpala ng kasanayan sa kamatayan sa pagkakataong ito, 26 puntos. Natitirang puntos ng kasanayan, 14 na puntos. Puntos na nabawas para sa paglago ng kasanayan, 53 puntos. Bilang ng beses na mabubuhay sa loob ng 7 araw. Kasanayan sa Longevity Fist, Luin Evethyphane,
pagpapalakas ng enerhiya, dalubhasa, 60%. Wusheng Link Siju, panimula, 100%. Chayan Mujay Tidafe, dalubhasa, 100%. Aaron Crotch Gong, dalubhasa, 100%. Iba pang gantimpala, paglago ng ki at dugo. Bahagyang kinagat ni Kiao Mu ang isang dahon, nakatitig ang mga matang mapanuri sa kumikislap na impormasyon sa panel ng sistema. Hinaplos niya ang baba, malalim ang iniisip. Kahit medyo matagal ang ginugol na oras, mukhang sa huli, namatay pa rin ako. Nagdekwatro siya, mayabang nang umiti. Pero itong walang epektong pagliligtas, sa halip ay nagbigay sa kamatayang ito ng ilang bahagi ng pakiramdam ng isang maalamat na tadhana. Tumaas na rin ang pagtataya. Hindi lugi. Isang bugso ng enerhiya ang sumabog, umiikot na parang gintong dragon na bumubuga. Umisi siya. Lumitaw na ang Danchan-ki. Mula sa gitnang yugto ng ikawalong ranggo, tumalon ako sa tuktok ng ikapitong ranggo. Ang mga kamay ni Kiao Mu ay tumigas na parang bakal, naglalabas na nag-aalab na lakas. Sumandal siya sa baba, naniningkit ang mga mata, puno ng pagkalkula. Malalim ang kanyang boses. Sa pagkakataong ito ng muling pagkabuhay, may pakiramdam na parang lumampas na ako ng ilang dekada. Ang Wusheng Link Siju, nasa panimulang antas na. Ilang matitigas na pamamaraan, nagkaroon na rin ng paglago. Isang maputlang pula ang dumaan sa kanyang pisngi, may halong kaunting hiya at pagmamayabang. Mahina siyang umiti, nagpatuloy, ang husay na ito talagang hindi karaniwan. Mula sa likod ng mga palumpong, biglang may umingay na kakaiba, sinira ang tahimik na kapaligiran. Nakasilip sa likod ng makakapal na palumpong ang tatlong tulisan, lihim na sinusubaybayan ang bawat kilos niya. Sumugod si Kiao Mu sa harap ng mga tulisan, malamig ang tingin, sumigaw siya, "Sino iyan?" Agad na naging alerto ang tatlong tulisan, sabay-sabay na umatras, puno ng takot ang mga mata. Isang malakas na sumigaw, "Sino ka? Bakit ka sumisilip sa aming kampo?" Ang isa pa, namumutla ang mukha, nanginginig na itinuro si Kiao Mu, "Nautal, ikaw, bakit kamukha mo yung nasa loob ng kampo?" Umupo siya sa lupa, nakatitig sa malayo, kinakalkula ang bawat hakbang. "Yung kapatid na iyan, nagamit ko na. Sa bawat muling pagkabuhay ko, dahil sa paglago ng ki at dugo, medyo mas matanda akong tingnan. Sa pagkakataong ito, iba naman ang gagamitin ko." Biglang tumayo si Kiao Mu, iwinasiwas ang kamay ng may otoridad, umalingaw ang kanyang boses. "Ang apelyido ko ay Kiao, pangalan ko ay Kiao Sen. Naparito ako para hanapin ang anak kong si Kiao Lin. Baka nandito rin siya." Tiningnan siya ng tatlong tulisan ng may pagtataka, hindi inaalis ang tingin. "Teka, ang ama ni Kiao Lin ganito kabata? Mukhang mahigit 30 taong gulang ka lang." Palihim siyang umisi ng mayabang. "Ito ang epekto ng longevity fist." Sabi ni Ate Xu, kapag naabot na ang perpektong antas ng longevity fist, maaaring mabuhay ng matagal nang hindi humihina. Mukhang wala pa akong masyadong nararamdaman. Ngayon, naabot ko na ang pagiging dalubhasa sa pagpapalakas ng enerhiya, nararamdaman ko ng malakas at hindi humihina ang aking dugo sa paligid. Tiyak na kailangang matutunan ko agad ang panloob na kamao. Itinakip ni Kiao Mu ang bibig, umiti habang nagdadahilan. Ang buong katawan niya ay nagliliwanag. Maagang matulog, maagang gumising, masipag na nagsasanay ng banal na pamamaraan para protektahan ang katawan, iyon lang. "Mga Ginoo, maaari niyo ba akong dalhin sa anak ko?" Ang mga tulisan ay natigilan, tulala ang mga mukha. Isang nautal, ito. Makalipas ang ilang sandali sa paggamutan ng kampo ng mga tulisan. Ang bangkay ni Kiao Mu bago muling mabuhay ay pinalitan ng malinis na damit, ang katawan ay maayos na inilagay sa kama, na parang mahimbing lang na natutulog. Lumapit si Kiao Mu, malalim ang tingin sa sarili niyang bangkay na tahimik na nakahiga sa kama. Ang bangkay na iyon, kahit sa kanya, ay hindi na siya. Namatay na siya at muling nabuhay. Sa tabi niya ay si Song He, nakasandal sa gilid ng kama, umaagos ang luha sa sakit. Nagsalita si Kiao Mu para pagaanin ang loob nito. "Ginoong Wang, patay na ang anak ko." Ang kabayanihang ito, hindi na kailangang magdalamhati. Matigas niyang sinabi, malamig ang boses, kaya lang tapos na ang usapin ng mga patay. Ang mga buhay, kailangan pa ring magpatuloy sa pag-imbestiga. Nang marinig ito ni Song He, tumingala siya kay Kiao Mu,
hinigpitan ang hawak sa kamao, naggangalit ang mga ngipin, umungol, Guyan. Ang punong lungsod ng Yan City na iyon ang pumatay sa dalawa kong anak. Pagkatapos ng ilang araw, pupuntahan ko siya at papatayin. Nangilabot si Songhe sa nag-aalab na aura sa harap niya, sumibol sa kanyang puso ang isang ideya. Hindi kataka-taka, ang magkapatid na Kiao, ganito katigas ang ulo. Iyon pala, dahil sa isang amang tulad mo ang nagturo. Tumayo ng tuwid si Kiao Mu, matatag ang tingin na parang bakal, bahagyang tumagilid ang ulo, tumingin ang diretsyo kay Songhe, umalingaw ang boses sa espasyo. Ginoong Wang, nakikita ko, kahit na ikaw ay isang tulisan, mayroon kang pusong mapagkalinga sa sanlibutan. Hindi ko alam kung handa kang sumama sa akin pababa ng bundok para supuin si Guyan, para sabay nating hanapin ang isang daan para mabuhay ang mga mamamayan. Nang marinig ito, bahagya siyang kumunot noo, sumagot, ang mga salitang ito napakapamilyar. Si Kiao Mu, malamig ang mukha na parang yelo, sa puso niya, lihim na kinakalkula ang diskarte. Ngayon, ako ay nasa tuktok na ng ikapitong ranggo. Kung lalabanan ko si Guyan, mayroon pa akong lakas para lumaban. Ngunit ang mansyon ng Guo, hindi lang si Guyan ang nandoon. Kailangang maghanap pa ng katulong para mas maging maayos. Mahinang itinakip ni Songhe ang bibig, naningkit ang mga mata, tumingin sa malayo. Isang ideya ang biglang sumagi. Kiao Sen, napakataas ng antas ng paglilinang ng taong ito. Ngayon, maaari kong gamitin ang kanyang kamay para tanggalin si Guyan, talagang magandang bagay iyon. Ngunit siya at si Qiaolin, parehong padalos-dalos, madaling makasira ng mga bagay. Mas mabuting payuhan muna siya ng kaunti. Bigla siyang tumayo, nagbigay galang, at marahang tumanggi ng may matatalinong salita. Kahit isang mata lang, makikita ang aking pusong mapagkalinga sa sanlibutan, hindi ako ordinaryong tulisan. Ako'y labis na humahanga. Ngunit ang pagharap kay Guyan, kailangang pagplanuhan ng matagal. Hindi maaaring basta na lang sumugod sa mansyon ng punong lungsod ng walang babala. Lumapit si Kiao Mu sa kama, iniunat ang kamay patungo sa sarili niyang bangkay, malamig ang boses na umalingaw-ngaw. Kung gayon, ikaw na ang mag-isip. Kapag mayroon ka ng ideya, hanapin mo ako. Nasaksihan ni Songhe, nanlaki ang mga mata sa gulat, nagsalita, teka. Ano po ang gagawin ninyo? Umisi si Kiao Mu, isang kamay ang humawak sa sarili niyang bangkay, binuhat ito, ipinatong sa balikat. Malamig siya, matalas ang mga mata na parang punyal na sumulyap sa mga tao sa harap niya, bumaba ang tono ng kanyang boses. Hindi ba't sinabi niyong hinahanap pa rin ng mga alagad ni Guyan ang bangkay ng anak ko kung saan-saan? Buhay man o patay, kailangang makita, tama? Hahanap ako ng magdadala nito roon muna, para maiwasang kumagat kung saan-saan ang mga asong iyon at masira ang iyong malaking plano. Nang marinig ito ni Songhe, parang tinamaan ng kidlat, natulala, alam lang tumayo na parang estatwang kahoy, nautal, ano. Gusto mong dalhin ang bangkay ni Qiaolin sa kamay ni Guyan? Buong tapang na pinasa ni Kiao Mu ang bangkay sa balikat, lumakad na parang hangin. Namutla si Songhe, nagmamadaling humabol, iniunat ang kamay, walang pag-asang kumapit. Guyan, gumagawa ng masama. Gusto niyang kunin ang bangkay ni Qiaolin para siya mismo ang magbitin nito sa tarangkahan ng lungsod, ibilad sa araw, ipakita sa publiko. Ito gusto niyang kahit pagkatapos mamatay ni kapatid na Kiao, hindi pa rin siya mapapanatag. Biglang huminto si Kiao Mu, malamig ang boses. Ah, ganoon ba? Itinakip niya ang bibig, palihim ng umiti. Kung gayon, ang bangkay ng anak ko ay napakagandang pain. Kung si Guyan, dahil dito, ay aalis sa mahigpit na pagbabantay ng mansyon ng punong lungsod, mas magiging madali para sa atin na kumilos. Mahigpit na hinawakan ni Songhe ang balikat ni Kiao Mu mula sa likuran, galit na sumigaw, itong nakatatandang kapatid. Si Qiaolin ay tunay mong anak. Marahang hinawakan ng kamay niya ang kamay ni Songhe na nakapatong sa kanyang balikat, ang malamig niyang ngiti ay nabahira ng kabaliwan, bawat salita ay parang lumalabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Hindi na kailangang magsalita pa ng marami. Kung mapapatay si Guyan, ako, bilang kapalit ng anak ko, ay magiging pain, handa akong magsakripisyo. Namutla si Songhe, umatras ng isang hakbang, puno ng takot ang mga mata, hindi makapaniwala sa narinig. Nag-aalangan siyang nagsalita, kapatid na Kiao. Yumuko si Songhe, nagbigay galang, seryoso at puno ng paggalang ang kanyang boses. Ah, hindi.
Ang kabayanihan ni Tio Kiao, ako, si Wang, ay nahihiya, hindi ako makapantay. Mag-aayos ako ng isang manggagamot para iulat ang bangkay ni Kiaolin sa itaas. Sa mga araw na ito, pakiusap, manatili kayo sa kampo ng mga tulisan, hintayin ang balita. Si Kiao Mu, sa labas ay malamig ang boses na sumagot, sige. Ngunit sa puso niya, hindi niya maiwasang matuwa ng palihim. May katulong na. Ang plano sa pagpatay, nabuo na rin. Susunod, dapat kong isipin kung paano ako kikilos pagkatapos ng 2 araw kapag papatayin si Guyan para mapataas ang pagtataya pasasalamatan ang mga banal na ninuno. Sa silid aklatan ng mansyon ng Guo. Tahimik na nakaupo si Guyan sa sulok ng silid, matalas ang mga mata na parang punyal na nakadikit sa bawat salita sa lumang aklat sa kanyang kamay. Kumunot noo siya, sumulyap sa bintana. Sa isip ni Guyan, sunod-sunod na magulong pag-iisip ang naghahalo. Kahit ang mga espiya ng Gu Jiahui ay hindi makahanap ng anumang bakas ng pamilyang Kiao. Ibig sabihin ba nito, sina Kiao Mu at Kiaolin ay pawang gawa-gawa lang, nagpapanggap? Sa likuran nila, mayroong tinatawag na pamilyang Kiao. Napabuntong hininga siya, inilagay ang papel na nakataob sa mesa. Muntik na akong maloko ng 2 hamak na ito. Isang alagad ang pumasok, lumuhod, hindi inaalis ang tingin sa sahig. Dahan-dahang iniulat ang mga impormasyong katatapos lang makalap. Punong lungsod, ang bangkay ni Kiaolin, nahanap na po. Isang kilalang manggagamot mula sa bundok Chenban ang nakakita kay Kiaolin na lumulutang. Nakita ng taong ito ang larawan sa utos na hulihin siya, kaya dali-dali siyang pumunta rito para mag-ulat sa mga otoridad. Malakas na hinampas ni Guyan ang mesa, umungol ang kanyang boses. Bangkay! Bilisan nyo, dalhin nyo rito para makita ko. Dali-daling yumuko ang alagad, sumunod. Opo. Si Guyan at ang alagad ay lumapit sa tabi ng kabaong kung saan nakalagay ang bangkay ni Kiaolin. Iniunat niya ang kamay, binuksan ang takip ng kabaong. Ang bangkay ni Kiaolin ay tahimik na nakahiga, na parang mahimbing na natutulog. Nasiyahang sumagot si Guyan, ito nga talaga ang bangkay ni Kiaolin. Ang alagad na nakatayo sa likuran ay nagsalita, maliit na tao, narinig kong si Kiaolin, sa bahay ng manggagamot, ay pinahirapan ng ilang araw bago namatay ng kaawa-awa. Nag-utos si Guyan, imbestigahan nyo ang manggagamot na iyon, kung may problema ba. Kung wala, ako mismo, ang punong lungsod na ito, bukas, ay personal na ibibitin ang bangkay ni Kiaolin sa pader ng lungsod. Habang nagsasalita, sumulyap siya sa bangkay sa kabaong. Kinabukasan, sa labas ng tarangkahan ng lungsod, mahigpit ang pagbabantay ng mga sundalo. 2 sundalo ang nagbabantay sa harap ng tarangkahan, sa magkabilang gilid ay mga malalaking bakod na kahoy na matibay na itinayo, pinipigilan ang mga tao na lumabas-masok. Sa loob, biglang umalinggaw ang isang boses, utos ng punong lungsod. Ngayon, sarado ang lungsod. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Mula sa mataas na sanga ng puno, naningkit ang mga mata ni Kiao Mu, pinagmamasdan ang buong tanawin sa ibaba, puno ng pang-uyam ang kanyang tono na umalinggaw. Itong matandang demonyong si Guyan, medyo maingat pa rin. Ibibitin ang bangkay, tapos isasara pa ang tarangkahan ng lungsod. Nag-aalala bang sa gitna ng mga taong ito, may susulpot na isa pang taga-Kiao? Kinagat niya ang isang maliit na sanga, bahagyang umisi ng malamig. Buti na lang, maaga akong nagkaroon ng paraan. Si Kiao Mu at si Song He ay nakatayo sa isang madilim na silid, ang andap-andap na ilaw ay tumatama sa mapa ng digmaan. Maingat na itinuturo ni Kiao Mu ang bawat linya, malalim at mainit ang kanyang boses na umalingaw-ngaw. Ginoong Wang tayo, kahit na naging magkaalyado na, kailangan pa ring maghiwalay ng kilos. Bahagyang kumunot noo si Song He, nagtanong ng may pagtataka. Tio Kiao, mayroon ka na bang plano? Naningkit ang kanyang mga mata, isang malamig na ngiti ang dumaan. Kailangan kong pasukin ninyo ang lungsod. Pagkaalis ni Guyan sa mansyon ng punong lungsod, agad kayong gumawa ng gulo, pigilan ang mga tropang tutulong. Marahang dumaan ang kamay ni Kiao Mu sa lumang mapa, ang mga linyang kupas na ng panahon ay nakaukit sa ilalim ng kanyang payat na mga daliri. Isang malamig na apoy ang kumislap sa kanyang mga mata. Huminto ang kanyang hintuturo sa mansyon ng Guo. At ako diretsong hahanapin si Guyan. Nanlisik ang mga mata ni Kiao Mu, nag-aalab ang pagkauhaw sa dugo. Malamig niyang ikinumpas ang kamay sa liig, nagbigay ng senyas. Bawat salita niya ay may diin. Pagkatapos, personal ko siyang papatayin.
Malakas na hinampas ni Songhee ang mesa, malamig ang mga matang sumulyap kay Kiao Mu. Kayo po ba balak niyong mag-isang harapin si Guyan na iyon? Nagulat siya sa ingay, ngunit mabilis na bumalik sa katinuan. Bahagyang humisi ang gilid ng kanyang bibig, puno ng determinasyon. Tama. Desidido na ako. Huwag kang magtangkang makipag-agawan sa akin. Sa puso ni Kiao Mu, nag-aalab ang isang baliw na pagnanasang mag-alay ng ulo. Ang ganitong klaseng masamang bagay, walang sinuman ang makakaagaw sa akin. Wala. Nagniningning ang dalawang mata ni Songhee, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Kiao Mu, walang tigil sa pagsasalita. Ang pagpatay kay Guyan ang pinakapanganib na bahagi ng plano sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan, kayo pa pala ang kusang loob na umako nito. Para sa mga batang tulad namin, nilampasan niyo ang lahat ng pagsubok. Ang paghanga ko sa inyo ay parang ilog na walang tigil sa pag-agos, walang katapusan. Umuwol si Kiao Mu, pinutol ang sinasabi ni Songhee. Tigil! 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 Munting Wang! Ayoko lang na agawin niyo ang spotlight ko. Wala namang ganong kadakilaan. Nang marinig ito ni Songhee, nanlaki ang mga mata, tulala. Ha! Mahinang hinaplos ni Kiao Mu ang kanyang ilong. Ngumiti ng mayabang, tapat na sinabi, ako, si Kiao Sen, sa buong buhay ko, gusto kong maging mabuting tao. Huwag niyong agawin ang pagkakataon kong magyabang. Bukod doon, kapag pinasok niyo ang mansyon ng Guo, pakikuha na rin para sa akin ang ilang lihim na pamamaraan, malaking tulong na iyon. Nang marinig ito ni Songhee, naramdaman lang niyang naninikip ang kanyang dibdib, na parang tinamaan ng isang palaso. Sumuka siya ng dugo. Ang mataas na imahe ni Kiao Sen sa kanyang mga mata ay parang ganap nang nawala. Sumigaw siya, dahil sa kakarampot na bagay na ito, hindi mo inaalintana ang buhay mo. Mas padalos-dalos ka pa kina Kiao Mu at Kiao Lin. Maingat na itinuro ni Kiao Mu ang bawat lokasyon sa mapa, malalim at matatag ang boses na nag-aanalisa ng detalyado. Ipagpatuloy natin ang mahalagang usapan. Munting Wang, hindi ba't sinabi mong nakita mo ang anak ko sa tabi ng ilog? Ngunit siya, sa loob ng mansyon ng punong lungsod, tumalon sa balon, nahulog sa tubig. Ang plano, perpektong inilatag, naghihintay ng araw ng pagsasakatuparan. Ayon sa hulang ito, sa ilalim ng mansyon ng punong lungsod, dapat mayroong isang ilog sa ilalim ng lupa, isang daanan na diretso sa kabundukan sa labas ng lungsod. Bukas, susundan niyo ang lihim na daanang ito, siguradong hindi malalaman ng langit o ng lupa. Hawak ni Songhee ang mapa, nakatingin ang mga mata sa paikot-ikot na daan sa harap niya, nagsalita, talagang mailihim na daanan. Isang kamay niya ang maihawak na mapa, ang kabilang kamay naman ay itinuturo ang lihim na daanan, malamig ang boses na umalingaw-ngaw. Mga kapatid, ngayon, papasukin natin ang mansyon ng punong lungsod. Makipagtulungan kay nakatatandang Kiao, lipulin si masamang Guo. Umalis na. Ang mga alagad sa likuran, hawak ang mga sandata, sabay-sabay na sumigaw. Sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang kanilang mga hakbang, patungo sa lihim na daanan. Si Kiao Mu ay nakatayo sa harap ng matataas at mariringal na kabundukan, kung saan ang asul na langit ay malinaw, ang mga ibon ay lumilipad na parang nagpipinta ng isang napakagandang tanawin ng kalikasan. Nag-inat siya, pinapakalma ang mga kalamnan sa braso, bahagyang umisi ng malamig, kumislap ang kanyang mga mata ng matalas na parang talim ng espada. Tapos, bumulong sa sarili kung iisipin ang oras. Si Wang Songhee at ang iba pa, malamang nahanap na nila ang lihim na daanan. Kung gayon, dapat na rin akong magsimulang kumilos. Lumapit si Kiao Mu sa mataas na talampas, tumingin pababa sa malalim na bangin. Dumaan ang malamig na hangin sa kanyang buhok, parang huminto ang kanyang hininga. Ang taas na ito maganda. Kung mahuhulog, tiyak na mamamatay. Naghanda si Kiao Mu, sumugod diretso sa malalim na bangin. Isang tunog mula sa panel ng sistema, tapos ay lumitaw ito sa harap niya. Sistema! Sa pagkakataong ito, buhayin mo ako sa itinakdang lugar ng muling pagkabuhay kanina. Sa labas ng lungsod, isang bakanting hardin na walang bahay. Umupo si Kiao Mu, binuklat ang isang lumang tabla sa sahig. Sa madilim na espasyo, dalawang mahabang sibat, malamig, ang lumitaw. Dumaan ang liwanag sa matatalas na uka. Hindi niya napigilang sabihin, ang gamit na ito napakakinabang. Diretso nang nabuhay sa loob ng lungsod.
Ang dalawang sibat ay magkatabing nakahiga, na parang naghihintay sa kamay ng kanilang amo. Nahihirapang nagsalita si Kiao Mu, paano isinara ang lungsod. Malaking puno. Malaking puno. Guyan. Nandito na ako. Makalipas ang ilang oras, si Guyan, nakasakay sa kabayo, ang nangunguna, kasunod ang isang hanay ng mga alagad, buong tapang na lumabas ng lungsod. Ang yabag ng mga kabayo ay dumadagundong sa malamig na lupa. Ang mga mahihirap at gutom na tao sa tabi ng daan ay tumitingala, sinusundan ng tingin ang itim na karwahe na marahang gumugulong sa daan ng lupa, hila-hila ang isang mabigat na kabaong nayari sa kahoy. Si Guyan ay nakaupo ng matatag na parang estatwang bato sa kanyang kabayo, ang mga mata ay nakadikit sa kawalan sa harap niya. Bawat yabag ng kabayo ay parang tumutugtog ng isang malungkot na tambol. Ang mga alagad ay nakahanay, nagsisikap na itulak ang karwahe pasulong. Sa magkabilang gilid ng daan, bumubulong ang mga tao. Hindi ba't sinabing ililibing ni punong lungsod si Young Master Go ngayon? Pero bakit walang nakadamit ng panluksa? Mayroon namang napabuntong hininga, ang Yan City kailan kaya matatapos ang mga araw na ito? Biglang umalingaw-ngaw ang kanyang matigas na boses, mabilis na nag-utos. Buksan ang kabaong. Itaas ang bangkay. Isang alagad ang sumugod, sinipa ang takip ng kabaong, inilantad ang loob kung saan nakahiga ng maayos ang bangkay ni Kiao Mu. Dahan-dahan niyang iniunat ang kamay sa kabaong, ang malamig niyang mga daliri ay sumusunod sa buhok, hinawakan si Kiao Mu. Malakas niyang hinila ang buhok na parang humihila ng bingwit, tapos ay ginamit ang lakas para buhatin ang bangkay sa ere. Ang mga tao sa tabi ay nagbubulungan. Ay! Sino iyan? Bakit ganyan kaawa-awa ang pagkamatay niya? Mukhang hindi si Young Master Go. May bumulong, medyo pamilyar. Mukhang yung bayaning dating lumaban kay Young Master Go. Talaga? Kahapon, narinig kong may isang taong nagngangalang Kiaolin na pumasok sa mansyon ng punong lungsod. Siya nga iyon. Si Jiang Shen, isang tauhan karakter na hindi nabanggit dati, posibleng isang random na pangalan o kailangan ng karagdagang konteksto, na nakatayo malapit doon, ay nasaksihan ang lahat, malamig na sinusundan ng tingin ang bawat pangyayari. Puno ng galit ang kanyang puso, hinigpitan niya ang hawak sa kamao. Puno ng pagkasuklam ang kanyang puso. Hindi pala ito libing, kundi parada sa kalye. Ang mga pamamaraan ni Guyan, napakasama talaga. Ginamit pa ang bagay na ito para takutin ang lahat. Sa mga susunod na araw, baka kahit may dumating pang bayani, hindi na sila basta-basta kikilos laban sa kanya. Isang maharlika, hawak ang isang pamaypay, ay bumulong ng may pang-uyam. Itong bayaning nagngangalang Kiao, anong klaseng bayani ba iyan? Sa liwanag ng araw, nangahas pumasok sa mansyon ng punong lungsod para pumatay. Ayon sa batas ng dakilang yan, iyan ay isang krimen na dapat parusahan ng kamatayan. Ang karamihan sa likuran ay biglang sumigaw na parang bagyo. Ang mga matang puno ng galit ay nakatuon sa maharlika, malakas na tumututol. Pumasok sa bahay ng iba para gumawa ng kalokohan. Ang ganitong klasing bagay, hindi ba't kaunti lang ang ginawa ni Young Master Go noon? Tama! Bakit hindi mo sinabing lumabag siya sa batas ng dakilang yan? Ngayon, sa Yan City, ang mga namamatay sa gutom ay nakatambak sa daan. Ang punong lungsod naman, hindi nakikinig, hindi nagtatanong. Kung susundin ang batas, ang unang dapat mamatay ay siya. Galit na sumigaw ang maharlika, iwinasiwas ang kamay, nag-utos. Isang grupo ng mga hamak na pulubi, nangangahas pang gamitin ang batas para laitin ang mahal na punong lungsod. Bugbugin sila para sa akin. Ang mga sundalo ay sabay-sabay na sumugod, kumikinang ang mga sandata, bumabagsak sa mga mahihirap na walang kalaban-laban. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw na puno ng sama ng loob. Itinaboy ang mga tao. Dahil sa personal na paghihiganti, isinara ang buong lungsod, kaya tumaas ang presyo ng pagkain. Nakikipagsabuatan ang mga opisyal at mga ngalakal, itinuturing na parang damo ang buhay ng tao. Kayo, maaga o huli, ay makakatanggap din ng parusa. Ang mga maharlika ay nang uyam, tumatawa. Mamatay kayo sa gutom, mga hayop kayo, dapat lang sa inyo. Tumaas ang presyo ng pagkain, hindi ba't makakakuha pa tayo ng kaunting pera? Ang Chanxianglo, bahay ng pabango ng tagsibol, sa lungsod, hindi ba't kulang pa ng mga alipin? Bakit hindi niyo subukan doon? Baka ang amoy ng kahirapan niyo ay makadumi sa mga dalaga ko.
Nakatingin sila ng may kasiyahan sa mga mahihirap na sabay-sabay na inaatake. Wala silang balak tumigil, mas lalo pang nasiyahan, malakas na ng uyam. Ang mga hamak na tulad nyo, mas mabuting mamatay na lang ng maaga. Maging aso man kayo sa susunod na buhay, mas malakas pa rin kaysa ngayon. Hindi mali. Tulad na nagngangalang Kiao na iyon na sinasabi nyo. Ha ha ha. Isang liwanag ang kumislap, dumaan sa ulo ng isang maharlika, kaya't ang buhok sa ulo niya ay nahulog sa lupa na parang sirang sanga ng wilyo. Natigilan siya, namutla ang mukha, nanginginig ang kamay, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Isang nakakabinging sigaw ang umalinggaw-ngaw. Ang buhok ko. Isang pulang liwanag ang humagibis, pumunit sa espasyo, pinigilan ang mga mababangis na sundalo na umaatake sa mga mahihirap. Isang bugso ng liwanag na parang bagyo ang nagmula kay Kiao Mu, gumuhit ng isang hindi nakikitang kurba, tinaboy ang mga sundalo, tumalsik sila ng ilang metro. Ang mga tao ay sabay-sabay na sumugod, nagsikap na atakihin ang mayabang na maharlika na nakadapa sa malamig na sahig. Masamang mga ngalakal. May araw ka rin pala. Mga kapatid, sugod. Natakot siya, nagmakaawa, humingi ng tulong. Huwag. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako, punong lungsod. Ang mga alagad ay dali-daling lumapit, magalang na nagulat. Mahal na punong lungsod, sa tabi ng daan, mukhang may nanggugulo. Bahagyang kumunot noo si Guyan, kalmado ang anyo sa kanyang kabayo, marahang hawak ang tali, malamig ang boses na umalingaungaw. Huwag niyong pansinin. Isang grupo lang ng mga hamak na tao. Bukas, hulihin ang ilan, patayin para magsilbing babala, sapat na iyon. Biglang lumitaw ang isang matalas na sibat, nag-aalab sa pulang apoy, humagibis sa gitna ng karamihan, ang dulo ng sibat ay nakatutok diretso sa tarangkahan ng lungsod. Tila napansin ni Guyan ang kakaiba, naging alerto, tumagilid ang ulo, sumulyap. Ang matingkad na pulang liwanag ay sumasalamin sa kanyang matandang mukha. Ang dulo ng sibat ay biglang sumugod mula sa likuran. Isang tira, tumusok diretso sa dibdib ni Guyan. Sumirit ang dugo, tumalsik sa hangin. Maging ang kabayo ay nataranta, umangal ng sunod-sunod. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa na parang matigas na kahoy. Walang tigil sa pag-agos ang dugo mula sa sugat. Lahat na nakasaksi ay natigilan, namutla. Si Guyan, sa matinding sakit, nanginginig ang katawan, lumuhod. Si Chuen at isang alagad ay tumakbo para alalayan siya, nanginginig ang buong katawan. Isang nakakabinging sigaw ang umalinggaw-ngaw, puno ng takot. Mahal na punong lungsod. Sa isang iglap, ang buong grupo ng mga alagad ay nagsakripisyo, bumuo ng isang bakal na pader sa paligid ni Guyan, sabay-sabay na sumigaw. May asesino! Bilisan nyo, protektahan nyo ang mahal na pinuno. Niyakap niya ang malalim na sugat sa kaliwang dibdib, umaagos ang sariwang dugo na parang bukal, namumutla ang mukha, naggangalit sa sakit. Kaunti na lang kung medyo nahuli lang ako sa pag-iwas ang tinusok ng mahabang sibat na ito, ulo ko na sana. Sa tapat, lumapit si Kiao Mu ng mayabang, malalim ang boses na umalinggaw-ngaw. Pagkakita pa lang sa kanya ni Guyan at ng mga alagad, agad silang nagulat, nataranta. Isang nag-aalab na pulang apoy ang bumalot sa anyo ni Kiao Mu, nag-aalab ang pagkauhaw sa dugo sa kanyang nagniningning na mga mata. Itinaas niya ang sibat, umalinggaw-ngaw ang kanyang boses. Pinatay mo ang pamilya ko. Ginamit mo pa ang bangkay niya para ipakita sa publiko. Ang ganitong klasing malalim na pagkamuhi na may dugo. Ang bakal na hangin sa tainga, umiikot ang aura. Itinutok ni Kiao Mu ang sibat diretso kay Guyan, isang mayabang na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Ang pamilyang Kiao namin, ibabalik namin ito ng 1,000 beses. Ang sugat sa dibdib ni Guyan ay walang tigil sa pagdurugo, namumutla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga mata, hindi makapaniwala sa eksena sa harap niya. Kiaolin, hindi ka papatay? Hindi. Hindi. Impossible. Sumigaw siya, kasabay nito, ibinuhos ang lakas, sumugod na parang kidlat, sumabog ang matinding aura. Mali. Ako ang ama niya. Kiao-sen. Nanlisik ang mga mata ni Guyan sa gulat. Sa isip niya, sunod-sunod na magulong pag-iisip ang naghahalo. Ikaw itong pamilyang Kiao, may kasama pa palang iba. Hayop! Ang pamilyang Kiao, ilan ba talaga kayo? Ano ang pamilyang Kiao ay hindi umiiral? Niloko ako ng Bujai Hui.